Nakakatakot talaga ang Boston Celtics ngayon. Hindi mo na alam kung sino ang kakamada sa kanila bawat laro. Minsan si Jaylen Brown, minsan naman sina Derrick White at Peyton Pritchard ang biglang sasabog. Pero kanina, si Anthony Simons ang nagpasiklab. Pinangunahan niya ang Boston sa isang come-from-behind win kontra Miami. Umiskor siya ng 39 na points, 4 na rebounds, at 4 na assists, may kasama pang 7 tres, habang si Jaylen Brown ay nagdagdag ng 27 points at 7 rebounds. Pero kung may mas nakakatakot pa sa ipinapakita ng Celtics ngayon, iyon ay ang nalalapit na pagbabalik ni Jason Tatum mula sa kanyang Achilles injury. Ayon kay Tatum, ready na siya at hindi lang daw ito basta pakiramdam. Pinaghirapan niya ang bawat hakbang ng kanyang rehab mula sa kondisyon, timing, hanggang sa tiwala sa sarili. Ibig sabihin, hindi siya babalik para lang maglaro, babalik siya para mag-contribute agad at itaas palalo ang antas ng Boston. Kung ngayon pa lang ay iba-iba na ang sumasabog sa Celtics, paano pa kapag bumalik ang kanilang pangunahing sandata? Kayong mga idol, anong masasabi nyo? Handa na ba ang liga sa mas lalong pag-angas ng Boston Celtics? Samantala, mukhang palakas na ng palakas ang usap-usapan na maaaring mapunta sa Los Angeles Lakers si Herb Jones at hindi ito basta delusyon lang. Hindi rin naman inaasahan ng marami noon na makukuha ng Lakers si Luka Doncic pero nangyari iyon. At ngayon, parang bumabalik na naman ang parehong pakiramdam na may paparating na hindi inaasahang galaw ang Lakers. Kung titignan ang sitwasyon ni Herb Jones kamakailan, medyo kakaiba ang pattern. 5 sunod-sunod na laro siyang hindi naglaro, tapos bigla siyang bumalik at naglaro mismo kontra Lakers at pagkatapos nun ay 7 laro na naman ang kanyang na-miss. Isang laro lang ang kanyang nilaro at sa 12 larong nakapaligid doon, halos puro DNP ang makikita. Isang random na appearance, isang laban kontra Lakers, tapos biglang nawala ulit. Posibleng injury management lang talaga ang dahilan pero sa NBA, lalo na habang papalapit ang trade deadline, hindi maiiwasang magduda. Bakit sa Lakers lang siya nagpakita? Bakit parang sinilip lang tapos itinago ulit? Kung sakaling mangyari ang trade, sakto sa pangangailangan ng Lakers si Herb Jones. Isa siyang elite defender, mataas ang motor at eksaktong klase ng role player na kayang magdikit sa mga superstar at magbigay ng impact kahit hindi hawak ang bola. Sa ganitong konteksto, mas lalong nagiging interesting ang timing ng lahat. Wala pang kumpirmasyon at wala pang opisyal na balita pero sa dami ng kakaibang pangyayari, mapapaisip ka talaga. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba may niluluto na naman ang Lakers sa likod ng eksena? Samantala, tinitingnan ng Los Angeles Lakers ang posibilidad na ipackage sina Gabe Vincent at Jared Vanderbilt sa isang trade para makakuha ng wing player ayon kay Kevin O'Connor ng Yahoo Sports. Ipinapakita nito na aktibong gumagalaw ang Lakers habang papalapit ang trade deadline. Malinaw ang pangangailangan ng koponan, isang wing player na kayang tumulong sa depensa at bumagay sa kasalukuyang core ng team. Ayon sa mga usap-usapan sa liga, posibleng gamitin ng Los Angeles ang mga kontrata ni na Gabe Vincent at Jared Vanderbilt bilang pangunahing bahagi ng isang trade package. Isa sa mga pangalang na ikonekta rito ay si Herb Jones ng New Orleans Pelicans. Pero bukod kay Herb Jones, nakaabang din ang pangalan ni Jonathan Kuminga sa radar ng Lakers. Lalo itong umiinit dahil sa mga balitang nag-request na umano ng trade si Kuminga mula sa Golden State Warriors, kaya't posibleng maging target siya ng Los Angeles kung magbubukas ang pagkakataon. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong kasunduan, ngunit malinaw na handa ang Lakers na gumalaw at gamitin ang mga kontrata ni na Vincent at Vanderbilt upang makakuha ng kalidad na wing player bago magsara ang trade deadline. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sino ang mas bagay sa Lakers, si Herb Jones or si Jonathan Kuminga? Where he has to dribble it, give it to him so he can finish. And who was that, Joe? For Jonathan Kuminga. Used to be 0-0.